Their story starts in the 1990s. High school classmates. Noong una, halos hindi nagkikibuan. Pero sa mga nakauna sulyap at simpleng tuksuhan sa klase at mga liham ng nararamdaman, unti-unti silang naging magkaibigan. Parang teleserye mula sa hindi pagpapansinan to nagkamabutihan. Siya si Densyo, isang working student. Maaga siyang naulila, kaya natutong kumayod ng maaga. Pero sa kabila ng hirap, nagsikap siya para makapagtapos, para may maipundar at higit sa lahat, para sa babaeng mahal niya. Siya naman si Chelo, panganay sa 7 magkakapatid. Natural na maalaga, palaging iniintindi ang lahat. At sa puso niya, nakita niya ang isang lalaking hindi lang may pangarap, kundi handang magsakripisyo para sa kanila. At sa panahong wala pang cellphone, wala pang chat, love letters ang naging tulay ng kanilang pagmamahalan. Hindi lang basta sulat sa papel, kundi sa magagandang stationery paper, pinipili, pinaglalaanan, at sinusulatan ng may effort, mga liham na may kilig, minsan may selos. At minsan, mismong linya mula sa mga awit sa church, patunay na doon mas lumalim ang kagustuhan nila sa isa't isa. Siya ang naging sentro nila. Isa pa nagtatapos ang mga love letters sa Loved and at Love Chel. Mapapasana all ka na lang talaga, Sir Denchel. At hanggang na ngayon, kapag binabalikan nila ang mga sulat na iyon, pareho pa rin silang natatawa, kinikilig, at napapailing sa sariling kabataan. Simpleng papel, pero kay daming alaala ng tunay na pagmamahalan. Pero higit sa lahat, hindi lang ang puso ng dalaga ang nakuha niya. Pati buong pamilya, lagi siyang may dalang simpleng effort. Sino ba naman ang hindi matutuwa kapag may dala siyang Jollibee? Kung sa Jollibee bida ang saya, siya naman, bida sa mga kapatid ng dalaga. Di ba dagdag pogi points si Densyo? Pero syempre, hindi naging madali. Dahil ang dalaga bilang panganay na babae, may striktong ama, may curfew, may rules, parang may sariling CCTV kahit di pa isunon. Kaya't bawat pagkikita, bawat lihim na titig, ay mas naging espesyal. Kahit ilang kilometro pa ang layo, kahit nakabisikleta lang, hindi hadlang. Dahil bawat pagod sa pagpedal, nawawala basta makita lamang ang ngiti ng dalaga. Parang eksena sa isang nobela, hindi ba? Pero totoo to. At sa kabila ng lahat ng iyon, taong 2000, can we skip to the kilig part? Natupad ang mga pangako. Itinadhana sila bilang magkasama habang buhay. Nagsimula ng sariling pamilya. May 2 magandang pamana. May pagsubok, may sakripisyo. Pero mas marami ang tawanan, pag-aalaga, at mga alaala na patunay. Ang totoong pag-ibig, habang tumatagal, lalong tumitibay. At ngayon, 25 years later, we are not just celebrating a marriage, but a love story na kahit kay drama, hindi kayang pantayan. This is their journey, written in letters on priceless paper, sealed in vows and blessed by God.